Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video, meron na naman tayong panibagong cooking serye and first time kong mag voice over sa ganito. So itatry lang natin kung okay lang siya. So makikita nyo naman na naglagay ako ng 2 itlog kasi maglalaga ako and gagamitin natin yan para sa mamayang ulam. And ayan, meron akong kalahating sibuyas dyan. Tinanggalan ko lang siya ng balat para syempre hindi siya pwedeng isama sa lulutuin kasi hindi siya masarap. Yun lang. Bakit nga ba hindi siya masarap? Di ko din alam. At ayan, hiniwa-hiwa ko na siya. Tapos hiniwa ko pa ng mas maliliit pa. Ayan yan. Gigisahin kasi natin yan later. Then, okay na siya. Ang tagal ko naman maghiwa dyan. Nilagay ko na siya sa lagayan, pero hindi nakaka-aesthetic yung lagayan dyan. And, sinunod ko na dyan yung green sili. Actually, yung paghihiwa ko dyan is hindi ganun kaliliit. Sabi ko, napalaki yata yung hiwa ko dyan. Pero okay na yan. Since hindi naman iiyak kung malalaki, diba? Yan, ganyan. 2 sili lang yung ginayat ko kasi baka masyado naman siyang umanghang. Pero alam ko naman ang green sili hindi ganun ka-anghang eh. Then sunod, ayan, hinilera ko dyan yung mga hotdog na binili ko. Mura lang yan siya guys. And good naman siyang yung lasa niya. Tapos yun, hiniwa-hiwa ko lang din ulit ng paganyan. Kala mo mag-spaghetti, no? Di ba ganyan yung panghiwa ng hotdog pang spaghetti? So, hiwa-hiwa lang. Bilangan nyo na lang kung ilang hiwa yan, guys. And, dapat pala kinat ko tong video na to kasi ang haba niya ng paghihiwa serye. Yan, hiwain lang. Basta ganun lang yung ginagawa ko dyan hanggang sa matapos siya. So, wait na lang natin. Ayan. Nandito kasi ako sa editing video and naisip ko na mag voice over. First time ko, so hindi ko alam kung maganda yung kakalabasan, kung maganda ba yung boses ko. And ayan, natapos na tayo sa paghihiwa. At dito naman, makikita nyo kumukulo na yung itlog na nilalaga ko. So, binuksan ko yan, tinanggal ko dyan syempre para ibabad natin sa tubig. At ayan na nga, ang tagal kong magtanggal dyan ng itlog na yan. Ayan, pabebe yung pagtanggal ko. Tapos yan, nilagyan ko siya ng tubig. Kasi yun yung turo sa atin, diba? Para hindi daw tayo mahirapan magbalat. Bale, 10 minutes ko yata pinakuluan yan. Kasi hard-boiled talaga yung need ko. Baka kasi mahirapan ako magbalat kapag 7 to 8 minutes lang. Ang gusto ko kasing luto ng itlog, malasado. Kaya lang, hindi siya pwede. Dahil need natin siyang balatan at kailangan talagang buo siya. Ayan, ganyan. Pagkatapos kong ilagay yan sa tubig, binalitan na. Then, makikita nyo naman kung gaano ka-smooth yung pagbabalat ko ng itlog dyan. 2 lang yan, kasi 2 lang naman ako dyan. Yung nilaga ko. Ano ba? Nalilito na ako. Tapos, nagbukas na pala ako ng kalan dyan. And, medyo napalakas yata yung aking apoy. Yan. Tapos dumudulas pa yung kawali, medyo nahirapan ako magluto dyan. At yun na nga, napalakas yung apoy kaya hininaan ko kung makikita nyo naman. Tapos binago ko yung pwesto ng stand ko doon sa phone. Nilagyan ko na siya ng mantika. Tapos pinainit ko lang muna siya para maigisa na natin yung bawang. At ayun na nga po. Ay, ba't bawang? Sibuyas, diba? Ano ba yung sabi ko kanina? Baka sibuyas yung sinabi ko kanina. Mali-mali ako ng pag-voice over. Ayan na nga po. At syempre dahil mainit na yung kawali, mainit na yung mantika at andyan na yung sibuyas, okay na siya. Feeling ko talaga yung nung naggagayat ako, bawang yung nasabi ko. At inilagay ko na nga po yung hotdog na hiniwa-hiwa ko nung okay na yung sibuyas. Tapos pinaghalo-halo ko lang yan. At ayun, hinintay ko lang na maluto lang din yung mga hotdog para masarap siya. Ayoko kasi yung pagkakaluto ng hotdog is hindi ganun kaluto. Tapos lagyan ko siya ng tuna dyan. Yan, para mas masarap siya guys. Actually, hindi ako mag-i-spaghetti. Ulam talaga yan. Tapos, syempre, sinimot-simot ko yung dyan, yung laman nung nasa lata. And then, hinalo-halo ko. Actually, naisip ko lang tong ulam na to as a first time na nagluluto ng mga ganito-ganito. Pacham lang siya, pachamba lang talaga. Naisip ko lang na magluto ng hotdog. Sabi ko palagi naman prito, why not lagyan natin ng twist. Tapos naisip ko, haluan din siya ng delata na yan. Then, ayun, hinalo-halo ko siya. Tapos sabi ko, nung tinikman ko kasi parang may kulang.
Tapos maalat siya. Kaya nilagyan ko ng ketchup. Kung makita nyo yung ketchup na nilagay ko dyan, konti lang. Ayun. Tapos, hinalo-halo ko ulit siya para ma-mix siya sa lahat ng ingredients. Then, nilagay ko na yung green na sili dyan. Ayan. Para aesthetic tingnan. Tapos, may isa pang naiwan. And then, hinalo-halo ko ulit yan, guys. Ay, hindi ko pa pala hinalo-halo kasi pinicturean ko yan para sa thumbnail sana. Ang daming arte, 'di ba? So, haluin mo na siya para umanghang na yung ulam natin, ganun. Then, after nun, yung ketchup bottle is nilagyan ko siya ng tubig. Kasi nung nilasahan ko siya ulit, maalat. Hindi ko kasi gusto yung mga masyadong maalat. Kaya nilagyan ko niyang ketchup, dinagdagan ko ulit. Kaso paubos na yung ketchup namin. Kaya, nilagyan ko siya ng tubig. Tapos yan, nilagay ko dyan sa niluluto ko. Tapos, halu-haluin lang ulit yan para mas sumarap siya. Ay, wow, sumarap. Tapos, yun na, kumukulo na siya, guys. Pwede na siyang ilagay sa spaghetti. Ay, joke lang. Nilagay ko na din dyan yung itlog. Since patapos naman na yan, 2 itlog yung nilagay ko. Since yun lang naman yung nilaga ko, 2 itlog. Tapos, yun, hinalo-halo ko siya, ganyan. Nilalagay ko yung sabaw dun sa itlog. Yun pala yung ginawa ko dyan. Yan, ganyan, halo-halo lang. Ang tagal, diba? Ang tagal ko voice over. Dapat pala pinagkakat ko tong mga video. Then, anyway, since tapos naman na, luto naman na siya, and goods naman yung kinalabasan niya. Hindi siya sobrang tamis dahil doon sa ketchup. Hindi din siya ganun kaalat. Saktuhan lang yung lasa niya. Tapos, nung sinalin ko na siya dyan sa bowl, ayan, sinasaid ko pa siya sa kawali para, diba, hindi naman sayang yung mga sauce. Ang lasa niya sa akin, nung tinikman ko, is para siyang menudo. Ganun yung lasa niya. Kaya sabi ko na-shocks ako sa lasa. Sabi ko, wow, grabe naman, pwede na ako maging chef. Tapos, nag-plating lang ako dyan. Inayos ko lang yung itlog para sa thumbnail keme. Tapos, ayan, may may montage pa tayo. Montage ba tawag dun? Ayan diba? Pak, ganyan. Yan lang. Easy budget meal yan. Magkano lang yung nabili ko dyan? Siguro mga nasa, hindi lalagpas ng 100 pesos. Siguro mga nasa 100. Tapos, yan, makikita nyo, sinala ko ulit yung kawali. Kasi hindi pa tayo nagtatapos doon sa ulam. Kailangan din natin ng dessert. So, ngayon, hindi ko na pinakita yung paghiwa-hiwa ko nung saging kasi matagal. Ayan. Naglagay ako ng mantika, nilagay ko na yung mga saging na hiniwa ko. Tapos, mali-mali pa nga yung paghiwa ko ng saging dyan Kailangan kasi maliliit para mas mabilis sa maluto kaysa doon sa isang buo. Anyway, yung saging na niluluto ko, banana Q yan. Pero, hindi na siya banana Q kasi, ewan. Kasi hindi siya nakastick, tapos hindi siya isang buo. Siguro ganun. Tapos, medyo nasunog-sunog na nga yung, yung saging. Pero okay naman, hindi naman siya mapait. Saktong sunog lang siya. Tapos, ngayon, nung hinaan ko na lahat ng saging, may natira pang mantika. Nanood ako ng video, ng tutorials kung paano yung paglalagay ng tama yung asukal. Kasi, kapag ilalagay siya na niluluto pa lang yung sa saging, baka magbuo-buo yung sugar. So, nanood ako, and then, ang sabi doon, tunawin mo daw siya sa tubig. Tapos, yun yung ginawa ko. Ayan. Tapos, sinawsaw ko ulit, binalik ko ulit yung mga saging. Hindi ko siya tinunaw pala sa tubig. Dun sa natirang mantika ko siya tinunaw. Yun ang ginawa ko. Tapos, umi-slide pa po dyan yung kawali. Kaya, naiinis po ako. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yung ginawa ko, halo-halo lang. Then, goods naman yung kinalabasan. So, kung gusto nyo mag-banana Q, ganyan yung gawin nyo. Tutunawin daw muna yung sugar. Ihiwalay siya sa saging. Tapos, kapag yung natunaw na yung sugar, ibabalik mo yung saging, ganyan. So, nalagyan ko na lahat yan. Tapos, eto na. Ayan. Walang plating. Ayun lang. Bye!